Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Welcome sa Debaters Convention at muli kaming nagbabalik, no? Dahil meron na namang debate ngayong gabi, October 12, 2021, sa topic na matutunayan ko na si Muhammad ay napropesiya sa Biblia. At ang ating affirmative dito si Ustad Ali Javier ng Islam, at negative naman si Fernando Camacho ng SDA. At ang ating set ng debate ngayon, meron tayong 10 minutes first presentation, 7 minutes na pagtatanong, 10 minutes na rebuttal, 7 minutes na second cross, at yung ating 5-minute na conclusion. Ayan. At ang ating rules, syempre Debaters Convention standard official rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, categorical ang question, kailangan sumagot categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang magbabantay sa 20 seconds time na yan. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad. Rule number 4 natin, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side, at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari ka na magtanong ng ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 6 natin, debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. So, out of the topic are not accepted, no side comment, no unpoor attitude, alam niyo na to. No objection during conclusion, saka respect the admin, at ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito, Bro Ali? Yes, bro. Ayan. At sumasang-ayon din ba ang ating negative, Bro Fernando? Yes, sir. Sumasang-ayon po. Ayan. At sa mga nanonood dyan, i-share nyo muna yung ating live ngayon para madaming makapanood sa debate ngayon. At before ko simulan ang ating debate, syempre, bibigyan ko muna sila ng pagpapakilala para sa mga hindi nakakakilala. At yung mga fans nila. Ayan. So, Bro Ali, mauna ka na, bro. Pakilala ka, bro. Assalamualaikum at magandang oras sa ating lahat. Bro Ali po, dating Kristiyano na nagbalik Islam. Maraming salamat po. Ayan. Bro Ali Javier ng Islam. So, bro, negative, pakilala ka, kapatid. Okay, ang inyo pong malit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr. Tumatayo po sa panig ng negatibo na si Muhammad ay hindi po prenopusya sa Biblia bilang tunay na sugo o propeta. Ang inyo pong lingkod ay kaanib po ng Seventh-day Adventist Church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. At okay.
At sisimulan na natin ang ating debate ngayon. Siyempre, bibigyan ko ng 10 minutes na unang pagpapahayag ang ating affirmative. Bro Ali Javier, sa topic na patutunayan ko na si Muhammad ay napropesiya sa Biblia. Your time start now. Maraming salamat, Brother Rasha. Malinaw po ba dyan? Alright, thank you. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan ay mapasa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, at ganun din sa kanyang mga kasama at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Tanong, sino po yung ibinilang dito na mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom? Sila po yung matatawag na tumatalima, sa terminologyeng Arabic ay Muslim. Sa topic na napagkasunduan, mga giliw na nakikinig, napropesiya si Propeta Muhammad sa Biblia. Kung ganon, gagamitin po natin yung verses ng Biblia. Ipupusti ko po ang aking isang poste na o isang talata ng Biblia mula sa Deuteronomio 18:18 hanggang 19. At gagamit ako ng mga verses ng Quran. At inshallah, hingin natin sa kataas-taasang Diyos na tagapaglikha na igabay tayo sa matuwid na landas at ibigay sa atin ang tamang pananampalataya upang sa ganun ay makamtan natin inshallah yung buhay na walang hanggan, sapagkat concern at gusto po natin yung kabilang buhay, nais po natin ang paraiso. Kaya nagsusumikap tayo ngayon pa lang na matunton at magawa yung mga kalooban ng Diyos. Particular, itong topic na pag-uusapan ay napakahalaga sapagkat ang papel ng mga propeta sa mga tao sa kasaysayan ng lahi mula kay Adan hanggang sa dulo ng panahon ay nagsugo ang Diyos ng mga propeta upang gabay ng bawat tao sa bawat henerasyon. Ngayon, itong topic na napropesiya si Propeta Muhammad sa Biblia ay base sa nabasa, narinig, at inshallah sa mga first timer na makinig nito, mag-take note po tayo at pag-aaralan natin sa ibang mga pagkakataon. Sa Deuteronomio 18 verse 18 hanggang 19, ganito po ang mababasa. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya na kanyang sasalitain, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Sa 19, at mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Kung hihimay-himayin po natin mga giliw ang verse na ito, ang tanong, hindi kasi dito pinangalanan kung sino ang propeta. Kaya lang, ang nagsasalita dito ay ang Diyos. Aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Ang mo dito ay si Moses, alayhissalam. Kung titingnan po natin ang pagkakahimay-himay, unang punto, unang party, aking palilitawin sa kanilang isang propeta. Kung titingnan po natin yung palilitawin ng isang propeta, mabasa sa Quran chapter 62 verse 2, huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yung ba'atha ay tinatawag na lumitaw nga, lumabas ang isang propeta. Okay, ipagpapatuloy, sa gitna ng kanilang mga kapatid. Hindi sinabi na sa gitna ng inyong mga kapatid. Ang sinabi ay kanilang mga kapatid. Sapagkat ang mga kapatid ng Israelitas ay ang Ismaelita. Si Propeta Mosa ay mula kay Isaac.
na ito ay o nagmula kay Jacob, na si Jacob ay mula kay Isaac. Si Jacob ay tinawag na Israelita later on dahil nakipagbuno siya at nanalo sa anghel o Diyos o anumang mabasa sa mga bersikulo ng Biblia. Sa makatuwid, Israelita kung tawagin si Moses. Pero sinabi doon sa pangalawang sugnay na binasa ko, sa gitna ng kanilang mga kapatid. Hindi sinabi na sa gitna ng inyong mga kapatid. Ang pangatlong sugnay na gaya mo. Ang gaya mo dito ay si Moses ang tinutukoy dito. Tulad ni Moses, kung totoosin. At maraming pagkakahawig talaga ni Propeta Muhammad at ni Moses. Sa angkin ng mga kakristyanuhan, na si Jesus ang tinutukoy dito na papalitawing propeta, ay hindi po pwede at mahirap tanggapin sapagkat malayang magkaparehas si Jesus at si Moses. Bagkus ang mas malapit na magkaparehas na gaya mo ay si Moses at si Propeta Muhammad. Unang pagkaparehas, hawig ang turo ni na Moses at Muhammad, hawig din naman sa turo ni Jesus sapagkat nagsabi sila na iisa ang Diyos. At nabigkas din o nakikita rin ang turo nila kung saan sa Deuteronomy 6:4 isa ang Diyos na sinabi ni Moses. Sa turo ni Propeta Muhammad sa Quran 112 verse 1, isa ang Diyos. Pangalawang pagkahawig sa kanilang dalawa, ang kanilang ginawa, particularly yung paghuhugas sa bago magdasal, magpatira pa, mga ganon. May balbas sila, pinagbawal nila ang baboy, mga particular na gawa. Pangatlo, iniutos ang kung saan mayroong revelasyon na natanggap ni Moses, mayroon din kay Propeta Muhammad, yung Torah kay Moses o Quran kay Propeta Muhammad. Mayroon din naman kay Jesus, yung Al-Injil. Okay. Panglima, ipinanganak na normal at may magulang si Moses at si Propeta Muhammad. Samantalang si Jesus, iba na. Wala siyang tatay sa kanyang pagiging pagkapanganak niya. Magulang lang ng babae. Nagkaroon ng pamilya si Moses at si Propeta Muhammad. Samantalang, thank you Brother Rasha. Samantalang si Jesus ay hindi pa nag-aasawa. Hindi pa nagkaroon ng pamilya. So, kung titingnan natin, talagang si Propeta Muhammad ang kagaya ni Moses na lumitaw mula sa kanilang mga kapatid. Pang-apat na sugnay at aking ilalagay o sa verse 19 na ito, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Yung salita sa bibig niya na tinutukoy dito ay yung salita nga ng Diyos. Tingnan natin yung Quran, pure na salita ng Diyos. Samantalang yung Biblia na sinasabi na ibinigay kay Jesus, pero ang Biblia ngayon ay 75% ang salita ni Pablo. Kaya ang Quran may tuturing na salita ng Diyos, nilagay sa bibig ni Propeta Muhammad. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kanya. Ito nga, ang aral ni Propeta Muhammad ay mula nga sa Quran, salita ng Diyos. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita sa kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyatasin niyaon sa kanya. Sa aking pangalan. Iisa ang pangalan na sinasambat kinikilala ng kamusliman sa turo ni Propeta Muhammad. Pero ang pag-aaral, pagtuturo ng mga Kristiyano ngayon sa turo na tinatawag nilang turo ni Jesus ay hindi magkaisa kung may magsabing Jehovah, Yahweh, Yoshua, Ishi, Jah, kung ano-anong mga pangalan ng Diyos na kanilang inuturo sapagkat malabo nga ang katuruan kung saan si Propeta Jesus ay hindi siya kagaya ni Moses, kahit si Propeta Muhammad ang kagaya ni Moses na nandyan sa Deuteronomio 18:18. Kung titingnan natin mga kapatid, ang Isaiah 29:12, ang aklat ay naibigay sa kanya na hindi marunong na sinasabi iyong basahin ito, sinasamo ko sa iyo. Kung titingnan natin yung Suratul Jumu'ah 62 verse 2, huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan mithlum rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Pinalitaw nga ang propeta at naipagkaloob sa kanya yung Quran at binigkas sa kanila, ipinangaral sa atin ngayon ang Quran. So, tama lang na naibigay kay Propeta Muhammad yung sinabi doon sa Isaiah 29:12
na hindi marunong bumasa ay binigay kanino? Kay Propeta Muhammad. Ito na ngayon yung Quran. Kung ibang propeta ang sinasabi dito, halimbawa yung tinutukoy na Felix Manalo o Apollo Quiboloy, sino mang mga propeta under Christianity ngayon na walang pangalan sa kasulatan ay talagang bulaan. Kabilang ang Ellen G. White. Sorry, Brother Fernando. Pero, okay. Thank you very much. Okay, so Sa oras dyan ko. natatapos ang unang pagpapahayag ni Bro Ali Javier ng Islam. At syempre, dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes sa first cross ng ating negative. Fernando Camacho, your time start now. Okay. Good evening, kapatid na Ali. Magandang gabi, bro. So, ang una ko pong tanong, base po doon sa ginamit ninyo sa Isayas na hindi marunong sumulat, 29 talatang 12, hindi marunong sumulat si Propeta Muhammad. Sino po ang nagsabi na si Muhammad ay hindi marunong sumulat? Nandun mismo sa verse, brother, ng Surah Al-Jumu'ah, verse 62, chapter 62 ng Quran, verse 2. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alayhim. Yung al-ummi na sinasabi dito ay Next hindi question. marunong sumulat. Okay. Ibig sabihin, ang nagsabi na siya hindi marunong sumulat ay si Allah. Tama po ba? Yes or no? Tama, brother, sapagkat walang ibang patotoo ngayon na ating pakikinggan na pinakaunang-una isang patotoo ay sapat na kundi ang Diyos. Kung nahuhulaan sa 29:12 ng Isaiah na ibinigay sa kanya, aklat hindi siya marunong, ito ngayon, walang ibang ganitong pangyayari na natupad kay Next Propeta question. Muhammad, kundi ito nga. Time stop mo na. Bro Ali, pwede mo bang bro? Mahina kasi yung boses mo, bro, ba? Tutok mo konti yung bibig mo sa mic test ka nga, bro. Ganyan, okay ba ba? Yan. Lumakas na ba? Yan. Maganda Okay. yan. Para magandang sa audience din. So, bro, tuloy tayo, bro. Resume the time. 5 minutes and 33 seconds. Tanong. Okay. Sabi po ninyo, si Allah po ang nagsabi. Nung bang inutusan ni Allah yun pong anghel para ipabasa kay Muhammad, hindi ba sinabi ni Allah doon sa anghel na hindi marunong magbasa si Muhammad? Walang nakatala na ganyang kataga, brother, pero doon sa Surah 96 verse 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibig sabihin, bumasa ka sa pamamagitan ng pangalan ng iyong Panginoon. Doon nagsimula, brother, kung saan sabi ng Propeta Muhammad, hindi ako marunong bumasa. Kaya natupad nga sa kanya ang Isaiah Next question. 29:12. Ang tanong ko po, hindi ba nasabi ni Allah sa kanyang isinugo na si Muhammad ay hindi marunong bumasa? Kasi sabi, di ba, pinababasa si Muhammad ng anghel. So hindi ba sinabi ni Allah yon doon sa anghel? Hindi nga, bro, kasi ulitin ko, wala kasing ganun na mababasa, brother. Hindi dinitalyado. Kaya nga lang ang atin kasi, na propesya, yun ating topic. Ibig sabihin na hulaan. Yung 29:12, natupad nga kay Propeta Muhammad. Thank you. Next question. Okay. Next question, iiwanan na po muna kita riyan. Punta ako rito sa ginamit po ninyong talata dito sa Deuteronomy 18:18. Yan po bang 18:18 ng Deuteronomy? Yan din po ba ang binabanggit sa inyong sura na Torah? Hindi po Torah ang Biblia, brother. Yung Torah at saka yung Biblia ay magkaiba po yon. Kaya lang, sinasala ko ang Biblia.
Kapag sumasablay, hindi ko kunin. Pero hindi namin basihan ang Biblia, brother. Nakipagtalakayan lang ako rito dahil sa topic na propesya si Propeta Muhammad. Kasi kung ang Next Biblia question. pure na salita ng Diyos, Okay, next question. Ito bang Deuteronomy 18:18 to 19? Bahagi ba ito ng tinatawag na Torah sa inyo pong Quran? Yes or no? hindi yun malaman, brother, sapagkat ang Torah ay iba ito yung Biblia ngayon. Kaya nga lang, kung nagkataon na mangyaring ito ay mayroong malapit, sapagkat hindi naman mapapanindigan na ngayon dahil wala naman orig na Biblia ngayon, ang Biblia ngayon Next ay question. maraming dagdag bawas. Okay, next dahil- question. Sa mga binanggit ng inyong Quran na Torah, Sabur at saka Injil, saan naroroon ang Deuteronomy 18:18 to 19? Kung ang Torah, brother, ay naipagkaloob kay Propeta Moses, hindi ito yung Biblia. Ngayon, kung mangyari na ito ay bahagi ng Torah noon, ngayon titingnan natin na natupad nga itong propesya na 18:18 kay Propeta Muhammad. Bagamat ito ay Next hindi question. na mapagkakatiwalaan kung Okay. buong buo ba ito. Next question. Kaklaruhin ko, kaibigan, para sa mga nagsusuri. Ito bang Deuteronomy 18:18? Ito ba ay accurate na kabilang sa tinatawag na Torah ng Quran? Yes or no? Hindi natin sasabihin kasi kapag sinabing Torah, yun yung salita ng Diyos na binigay kay Moses, dapat walang pagkakamali. Kaya lang kung titignan natin ngayon ang Biblia, maraming salpukan. So hindi ko sasabihin na ito yun sapagkat ang Biblia kaiba sa Torah. Next Thank you. question. Okay. Yung aklat ni Isayas, saan po ito nakatala doon sa tatlong binabanggit ng Quran? Sa Torah, Sabur o sa Injil? Saan po yan dyan banda nakalagay? Wala rin naman except to brother na sinabi, ang mga nabanggit na yan, Torah, Injil, Sahop, Zabor, walang sinasabing Isaias doon. Yun lang nabanggit, kaya hindi ko sasagutin yung tanong mo kung saan nakalagay. Bawal po magdagdag magbawas. Next question. Thank you. Okay. Next question. Sabi mo hindi kasama yung Isaiah 29:12. Okay? Doon sa Torah, Sabur at Injil. Ito bang Isaiah 29 verse 12? Ito ba ay accurate na salita ng Diyos? Yes or no? Kung tinitingnan natin yung propesya na natupad Time. doon sa 62 verse 2, yes, brother. Time. Kaya lang hindi Time na. kabilang yung Isaiah sa limang aklat. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng negative. At bago yan, syempre, shoutout muna sa mga nanonood. At mamaya magbabasa ko ng comment. Unahin ko munang magpahayag yung ating negative. 10 minutes, bro. Para sa yung first stand. Your time start now. Okay, so una sa lahat mga kapatid, nais kong purihin ang ating Panginoong Diyos. Hangad ko po na sa pag-uusap na ito, siya po ang ganap na maluwalhati. At ang kapurihan ay tanging sa Kanya lamang. At ganun din sa Debaters Convention, maraming salamat sa kawanian, kay kapatid na Russia, at sa mga nasa loob sa platform na ito. Mamaya ko na po kayo isa-isahin. At siyempre, sa aking gwapong kausap ngayon, kapatid na Ali Javier. Ayan. So, sa maikling oras na nakatalaga sa debating ito, mga kaibigan, nais kong ipapansin po sa inyo. Ginamit po ng kaibigan natin ang Deuteronomy 18, verse 18 to 19. Tinanong natin kung ito ba ay bahagi ng Torah na binabanggit ng Quran.
No? Ang dami hong pasikot-sikot, paikot-ikot na sagot, hindi masabing bahagi ito, hindi masabing hindi ito bahagi. Ano ho? Ayan. Alam niyo ho kung bakit, mga kapatid, gumigewang ang kanyang sagot? Sapagkat napakarami na nating naging kausap na mga Islam apologists. No? Hindi nila tanggap itong 5 books of Moses bilang Torah na binabanggit ng Quran. Ano ho? In short, para sa kanila, hindi ito salita ng Diyos. Hindi ito accurate na salita ng Diyos. Bakit mo uhugutin? Yung propesiya dito sa hindi accurate na salita ng Diyos. Di po ba? Dapat hugutin po ninyo doon sa Torah na binabanggit ng inyong Quran. Doon dapat hugutin ang propesiya tungkol sa paglitaw na kinikilalang propeta ng Islam na si Muhammad. Diba? So dito, inaccurate quotation, mga kapatid. Biruin mo, pinatutunayan mo na ipinropesiya ng Diyos, hindi naman pala ito salita ng Diyos. Kung susundan ko po, yung kanilang unawa tungkol sa bagay na ito. Di po ba? Ganun ang lalabas niyan? Ngayon, yun ding Isayas 29:12. Kabilang ba ito kako doon sa 3 aklat na binabanggit ng Quran? Doon sa Torah, sa Sabur at saka sa Injil? Wala daw po ito doon sa 3. Ngayon, sunod nating tanong, accurate ba ito na salita ng Diyos? Gumigewang na naman, bandang dulo, naisip siguro ng ating tinatanong na papalya na naman yung kanyang pag-quote. Kaya napilitan siyang sagutin na ito ay salita ng ating Panginoong Diyos. Para mapalitaw na hinuhulaan nga si Muhammad. Mga kaibigan, delikado yung ganitong pagpapatotoo. Tandaan ho ninyo, mga kapatid, sa 2 talata. Actually, napakarami nitong talata ito. Ginamit na nga ito ni kapatid na Sin nung debate namin, napakaraming talata nito Pero ni isa rito, wala hong tawag dito, walang nagpupropesiya sa paglitaw ni Muhammad. Wala po. Tingnan ho ninyo. Banggitin natin yung Deuteronomy 18. Ayan, na ayon sa kanila, sa kanilang official stand, ang Deuteronomy 18:18 ay hindi po kabilang na sa Torah, na binabanggit ng kanilang Quran. Pero dito nila uhugutin ngayon yung propesiya ni Muhammad. Kasi kung ito hindi tunay na salita ng Diyos, ibig sabihin, gawa-gawa lang ito ng kung sino. Bakit mo dito hugutin yung propesiya ni Muhammad sa kanyang paglitaw? Di ba may error, mga kaibigan? Ngayon, sabi dito, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta. Sino po yung binabanggit dito na palilitawin na isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid? Kapag sinabing sa gitna ng kanilang mga kapatid, nagre-refer ito doon sa kanilang kapwa mga ka-Israelita o fellow Israelites. Ano katunayan? Basahin ninyo ang Galatia 4:4 na ang pinatutungkulan nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Lucas 13:33 at Juan 6:14. Kaya ang lumang tipan, pundasyon po yan ng bagong tipan. Yung hula sa lumang tipan, sa bagong tipan inilalahad ang kaganapan. Kaya yung hinuhula ang propeta na lalabas dito, hindi po si Propeta Muhammad na kinikilala ng Islam, kundi ang atin pong Panginoong Kristo. Kaya nga sabi rito, nagaya mo kung papaanong si Moises, isang Israelita, ang lalabas, ganoon din po. 3:20 hanggang 22 ng aklat ng mga gawa. Kaya malabo itong tumukoy kay Muhammad Ano pa sabi rito? Aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya
O, basahin ninyo ang Matthew 17:5, ang Marcos 9:7, ang 8:28 ng aklat ni Juan. O, na yung salita ng Diyos nasa bibig ng ating Panginoon at inilagay ng Diyos Ama yung kanyang salita sa bibig ng atin pong Panginoong Kristo. Kaya kapag iniisa-isa nyo ito, mga kapatid, ganun hula labas eh. Kumbaga, ang ginagawa ko ngayon, doon sa Deuteronomy 18 hanggang 19, binabarya natin. Inuutay-utay natin para maunawaan natin. Hindi ito humuhula kay Propeta Muhammad ng Islam. Ano pa sabi rito? At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iniutos sa kanya. Saan natin mababasa katuparan po niya sa pagkasugo sa ating Panginoon Kristo? 12:48 hanggang 49 ng aklat ni Juan. Kaya napakalabo, mga kapatid. Huwag ho kayong maniniwala. Si Muhammad po ang pinatutungkulan dito. Tingnan ho ninyo. Karugtong lamang ito, Deuteronomy 34 talatang 10. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Sino po yun? Sino yung lumitaw na yun? Na walang gaya ni Moises? Ang Panginoong Kristo. Iwanan ko muna yan. Dito muna ako sa Isaiah 29. So hindi ho nakatayo yung kanyang tindig. Yan. So dito, pinalalabas po, si Muhammad hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Kaya tinanong natin, saan ba galing yung pagsasabi na hindi siya marunong sumulat? Kay Allah daw po. Ayan. So ibig sabihin, si Allah nang isinugo niya yung anghel kay Muhammad na sabi, ikra, o basahin mo, sabi ni Muhammad, hindi ako marunong bumasa. Ibig sabihin, hindi nasabihan ni Allah yung kanyang anghel na huwag mong pabasahin niya na hindi yan marunong bumasa. Hindi ho eh. Ano ibig sabihin? Ba't walang nabasang gano'n? Kasi marunong hong bumasa. Si Muhammad, sinasabi lang hong hindi marunong bumasa. Dito ho, sa Muhammad Prophet and Statesman, printed London, Oxford University, press page 40. Ang sumulat po nito ay isang researcher na si W. Montgomery Watt, na sinasabi niya rito, hindi ko na isa-isa, ikukonstru ko na lamang, sinasabi niya rito na si Muhammad ay isang mahusay na merchant, isa siyang mahusay na at siya'y efficient na makapagsulat ng mga numero. Okay, last 1 minute. Okay, then sa isang bahagi pa, mga kaibigan, mga kapatid, mayroong ginawang o mayroong isinulat na dokumento si Muhammad. Yan. Si Muhammad mismo gumawa ng isang dokumento. Sa last part ko na lang po yan, bibitawan. Wala na kasi akong time eh. Ayan, sa last part, sa last 5 minutes, doon ko po yan bibitawan, mga kapatid. Yan. So dito, ginagamit po ng ating kaibigan yung mga talata ng Biblia na hindi naman niya pinaniniwala ang salita ng Diyos. So malaking question ito. Para sa ating mga kaibigan Muslim, dapat gamitin ninyo yung pagkakahula doon sa sinasabing Torah, sa Sabur at sa Injil. Diyan ninyo patunayan na hinulaan si Propeta Muhammad. Kapag hindi ninyo babasahin dyan hanggang matapos ang ating debate sa pagkakataong ito, wala pong naitindig at napatunayan ang mga kaibigan nating Islam. Maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag bilang negatibo. Fernando Camacho ng SDA, at syempre, dako tayo sa ating pagtatanong. 7 minutes sa kanyang pagtatanong. Bro Ali, your time start now. 7 minutes tanong. Thank you, Brother Rush. Brother Fernando, unang tanong. Yes, sir. Sa gitna ng kanilang mga kapatid, sabi doon sa pangalawang sugnay ng 1818, naniniwala ka pa ba na si Ina Ismail at Isaac ay mula kay Abraham? Oo o hindi? Yes, mula siya kay Abraham, pero hindi po siya
Israelites. Yung binabanggit po rito na sa gitna ng kanyang mga kapatid, tumutukoy sa kapwa niya ka-Israelita. Alam naman natin, si Muhammad, alinsunod na rin sa inyong mga pagtatanggol, hindi po siya Israelita. Next question. Thank you, Brother Rasha. Bakit kung si Jesus ay mula sa Israelita at siya rin yung sinasabi mo na tupad 18:18 ng Deuteronomio, bakit ang sinabi ay kanila? Ba't hindi sinabi na inyong mga kapatid? Tama naman, sa gitna ng kanilang mga kapatid. Yan nga'y tumutukoy sa mga kapwa niya ka-Israelita, napakaliwanag naman, sa grammar lang Aking palilitawin sa kanila, ang nagsasalita po ang Diyos. Sino yung kanilang tinutukoy? Yung mga Israelita. Next question. Aking palilitawin sa kanila. Next question, ulitin ko lang para madiinan. Kung nasa lupon si Jesus sa Israelitas at si Propeta Muhammad ay Ismailita, bakit ang sinabi ay sa kanila? Bakit hindi sinabi na sa inyo? Pakisagot mo ulit, brother. Opo, hindi tayo mas marunong sa Diyos, kaibigan. Kaya nakatitig yung aking palilitawin sa kanila, ang isang propeta, ang tinutukoy na kanila, yun pong mga Israelita. Hindi po ang mga Arabian o mga Arabo. Hindi sila tinutukoy po riyan. Pinatunayan na Next yan question. ng bagong tipan. Thank you. Nakarinig ka ba, Brother Fernando, ng isang propeta na lumitaw na hindi marunong bumasa at sumulat? Mayroon ka bang naririnig ngayon? Yung pinagtatanggol po ninyong propeta, si Muhammad, hindi kanyo marunong bumasa, hindi anyo marunong sumulat. Pero meron pong malalim na pag-uusap pa riyan sa salitang al-umni. Hindi yan tumutukoy lamang sa pagiging illiterate ng isang Next question. tao. Mamaya may ilalabas ako. Next question. Yung 29:12 ng Isaiah na naibigay sa kanya, naibigay yung revelasyon, ang tinutukoy, na hindi siya marunong. Narinig ba rin natin na may naibigay kay Propeta Muhammad na Quran? Naririnig niyo po ba yun? Oo, hindi. Yes, tinanong ko nga po sa inyo yan kanina. Hindi man lang sinabihan ni Allah yung isinugo niya na huwag niyang pababasahin si Muhammad kasi hindi marunong bumasa. Ilang ulit na binanggit yun. So dito, ang may problema po, yung inyong pananampalataya. Kasi kami, ina-analyze lamang po namin yung mga bagay-bagay na sinasabi ni Diyos na babasa namin sa inyong mga latalain. Tanong, brother, pakisagot mo po yung ano pong pangalan ng propeta na naririnig natin na hindi marunong bumasa at nakatanggap ng revelasyon. Ano pong pangalan niya? Ayon po sa inyo, yung hindi marunong bumasa, ayon sa inyo, at hindi marunong sumulat na nakatanggap ng revelasyon, ay yung huwad na propeta na si Muhammad, na siyang hinulaan ng Biblia buwat sa unang Juan, Kapitulo 4, talatay 1. Yan po itanong ninyo, ang sagot natin, si Propeta Muhammad. Thank you, Brother Rasha. Nasabi po ba doon sa Isaiah 29:12 na huwad na propeta? Mayroon po bang mabasang gano'n? Wala. Wala hong mababasa. Ang ginamit ko, unang Juan 4:1 patuloy. Na yung propesiya ng paglitaw ni Muhammad hindi bilang tunay na sugo, kundi bilang bulaang mangangaral na sa Diyos. Kaya hindi ho tunay na propeta si Muhammad. Next question. Gaya ni Moses, yung propeta, brother. Sa pagitan ni Muhammad at ni Jesus, kung gaya ni Jesus si Moses, paanong mangyari na hindi nag-asawa pa si Jesus? Sa angkin ninyo, patay si Jesus, Diyos si Jesus, Panginoon si Jesus. Paanong gaya ni Moses yun? Hindi nga ba dapat si Muhammad ang gaya ni Moses?
Paki-explain, brother. Ang pinag-uusapan ng Deuteronomy 18:18, yung pagiging propeta. Hindi yung kanilang pag-aasawa, yung style ng kanilang pamumuhay, kundi yung pagiging propeta. Kaya makapag-asawa o hindi, basta tinawag isang tao sa tungkulin pagiging propeta, yun ang pinag-uusapan. And take note, ang Deuteronomy 18:18, hindi ninyo Next kinikilalang salita ng Diyos. Next question. Kung gaya ni Moses at hindi sinabi yung mga pinaliwanag mo, nagdadagdag ka po ba o yun lang nasusulat ang inaiaral mo, brother? Hindi po tayo nagdadagdag. Sapagkat yan po ang tamang kahulugan ng 18:18 ng Deuteronomy. Kaya hugutin po ninyo yung pagkakahulan ng paglabas ng propeta ninyo sa mismong Torah, Sabur at Injil na binabanggit ng inyong Quran. Huwag dito sa 18:18 ng Deuteronomy at Isaiah 29:12 na hindi naman yung kinikilalang salita ng Diyos. Yan. Kaya mamaya abangan ko doon po ninyo huhugutin. Thank you, Brother Rasha. Kung gano'n, Brother Fernando, mas matimbang na si Muhammad ang gaya ni Moses kaysa kay Jesus dahil malaki ang pagkaiba nila. Tama o mali? Hindi po mas tayo. Okay. Salamat. So, dyan natatapos ang ating first stage ng debate. First stand at saka yung ating first cross. At bago yan, syempre, pulsuhan muna natin yung ating comment box. Ayan. Shout out kay Jaime Regala. Sabi niya, Camacho, madala ka na. Ayan. Sabi naman ni Chanilindi Capablanca, kumain na lang kayo ng baboy. Okay. Sabi ni Christian Savior, walang propetang pedophilia. Sabi naman ni Zane Dawa, manahimik ka kampon ni Juan Smith. Sabi ni Alin Sultan, go Ali Javier, ihayag mo ang Islam. Ayan. At sabi ni Roland Balentos, ayan, shout out sa CFD ng God na Bohol. Ayan, shout out sa inyo dyan. At kay Jose Mercuelo, walang propeta na Arabo, Hebrew ang mga propeta. Sabi ni Jasmine Polanco, Salam alaikum, go Islam. At sabi ni Jack Ladra, God bless sa inyong dalawa mga kapatid na debater. At sabi ni James Orienchada, wag mong ipilit si Muhammad sa Biblia. May propeta ba na terror? Ayan, I think bawal to sa Facebook, pasensya na. Ayaw naming maban. Ayan. At shoutout din kay Mushib Norka Asakel. Hindi marunong bumasa, hindi sumulat ang binabanggit, Camacho. At sabi naman ni Anton Ampuan Alawi, hay nako Camacho, ang Quran hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Di tulad ng Bible, may nabawas, may nadagdag. Puro ka yes or no. Basahin mo mabuti ang Bible mo, tapos intindihin mo mabuti. Ayan. Sabi naman ni Zerep, ay walang propesya Muhammad sa Bible. Isip mo lang yun. Ayan. At Edres West Daman, go bro Ali. Yeah. So ayan. At dako tayo sa ating second stage. Siyempre, mauna ulit si bro Ali sa kanyang rebuttal. 10 minutes ulit bro. Your time start now. Thank you, Brother Rasha. Malinaw ba dyan? Malinaw. Okay, thank you. Okay. Para sa mga nagkomento na walang Muhammad sa Biblia, mag-aral po kayo. Dati nyo kaming kapanalig. Okay? Sa Hebrew, sa Hebrew Bible, Solomon 5:16, i-google ninyo, okay? Ganito, Solomon 5:16, Hebrew. I-enter nyo sa Google, i-type ninyo. Ang lalabas doon ay ganito. Hikkumamtakkem wikullu Muhammadan. Yan ang nasusulat sa Hebreo. Kung yung pangalan ay hindi isasalin kahit kailan, kahit saan, dapat hindi isinalin kasi sinalin nila yon na ang kanyang bibig ay pinakamatamis. Oo, siya ay totoong kaibig-ibig.
Kung titingnan po natin mga kapatid, talagang matamis ang bibig ng mga propeta. Kaibig-ibig po sila. Ang kahulugan na Muhammad dito sa Hebreo ngayon na isinalin nila ay kaibig-ibig. Pero dapat ay hindi isasalin ang pangalan para mananatili yung sound. Kahit pumunta ka sa China, sa kanilang litra ng kanilang lengguwahe o anumang mga litra ng salita ngayon, mananatili yung sound dapat. Hindi po pwede na kung nasa China ka, ching-chung chay ang Diyos mo o propeta mo. Samantala kung pumunta ka sa Pilipinas ay iba na, o sa English o sa Arabic, hindi po pwede. Mananatili yun. Kaya sinabi sa Zakaria 14:9 na isa lamang ang pangalan ng Diyos. Natupad talaga sa Islam lahat ito. Ang pangalan ng Diyos na ipinakilala ng mga propeta, maging sina Moses at Propeta Muhammad ay nagpakilala si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 14 o chapter 20 verse 14. Quran 20 verse 14. Allah ang pangalan ng Diyos nina Muhammad at Moses. Sapagkat talagang silang magkaparehas, hindi po pwede, hindi matanggap na si Jesus ang kaparehas ni Moses dahil maraming pagkaiba ni Jesus at ni Moses. Dahil kung babalikan natin ang 18:18 ng Deuteronomio, ay dapat sinabi na palilitawin ang kagaya mo sa gitna ng inyong mga kapatid, ang inyong kumbaga tribo, ang inyong lupon. Pero hindi, ang ginamit ay kanila sapagkat ang kamag-anak ng Israelitas ay ang Ismailita. Kung titingnan ninyo ang family tree ni Propeta Muhammad ay pupunta talaga kay Propeta Abraham. At walang lumitaw sa atin ngayon na isang propeta na galing sa gitnang silangan, kundi si Propeta Muhammad. Alangan naman si Felix Manalo o si Ellen G. White, wala naman silang pangalan sa Biblia mismo. At dahil ang katotohanan na dapat kriteria o sukatan ng tunay na propeta o ng una, Diyos ang nagpakilala, Diyos ang nagsabi. Kahit mabasa niyo sa 33:14 ng Quran, sa chapter 7, 158, si Propeta Muhammad ay sugo hindi lamang sa mga Arabo, kundi sugo sa ating lahat. Pangalawa, mayroon natanggap na revelasyon ng propetang totoo. Ay si Ellen G. White o kaya si Felix Manalo, wala naman. Fine. Pangatlo, mababasa ang pangalan ng propeta mismo sa kasulatan. O, di ba? Nabasa natin doon sa Solomon 5:16. Nasa Quran 33:40, pangalan ng propeta Muhammad. Pero yung mga bulaan ngayon ng mga propeta, nasaan yung pangalan nila? Okay. Number 4, mayroong sariling kabanata ang isang propetang ito. Katulad ni Propeta Muhammad, may kabanata Muhammad nasa Quran. O, di ba? Katulad ni Abraham, o ni Yunus, o ni Hud, ni Noah, ni Joseph. Mga propeta ay nabanggit ang ilan sa kanila doon sa Quran. May sarili silang kabanata. At dito sa daigdig, higit sa lahat, ang propeta ay pinarangalan na ng Diyos. Parangal kay Propeta Muhammad. Tanda na siya ay huling sugo. Mananatili hanggang sa araw ng paghukom, kikilalanin siya ng tao. Maya't maya isinisigaw ang tinatawag na Adan, yung Allahu Akbar, yung lyrics ng Adan. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lagi niyong naririnig, ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Diyos, sugo ni Allah. 5 times daily isinisigaw yan sa mga minaret ng mga masjid sa buong daigdig. Maging si Armstrong nung pumunta sa buwan, nakarinig ka ng Adan at nagmuslim nung bumaba sa daigdig. Pinarangalan siya ng Diyos. At tingnan ninyo yung sulat ni Michael Hart, yung the 100 best man in the world. Sino? Si Propeta Muhammad yun. Hindi niyo yan ikakaila. Diba? Pinarangalan na ng Diyos. Itinataas na ng Diyos dito pa lamang sa daigdig ang isang propeta. At siya si Propeta Muhammad. Walang kasing gaya ni Propeta Muhammad ngayon sa panahon natin na ating napakinggan na lumitaw na propeta. Kaya yung tanong kanina kay Brother Fernando, nakarinig ka ba ng isang propeta na lumitaw na sinasabing hindi marunong sumulat at bumasa na may natanggap na kapahayagan? Ang hirap niyang ligkasin na oo.
si Muhammad, di ba? Ang sinabi pa niya, huwad na propeta, wala naman po doon sa kasulatan, di ba? Mangyari sa 24:11 ng Matthew, talagang lumitaw ang maraming bulaang propeta kabilang ang mga naglipa ng propeta na nag-angkin ngayon sa bawat sikta under Kristyanismo. Hindi ko napapangalangan. Pag-aralan po natin. Kung titignan natin ang kalagayan ni Propeta Muhammad bilang sugo na natupad sa 1818, sabi kanina ni Propeta Muhammad, ni Brother Fernando Camacho, yun bang Deuteronomio kabilang doon sa Torah o Zabur o Injil o Suhuf? Hindi, sabi ko, sapagkat ang binanggit ng Quran na naunang mga kapahayagan ay Torah, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa, Quran. Walang Biblyang binabanggit eh. Samantalang ang Deuteronomio ay kabilang lamang sa maraming books ng Biblia. Kasi ang Biblia, collection of books. Kumbaga ito ay ayon sa Lucas 1:1-4, ay nagsumikap sumulat yung unknown na author ng Lucas kay Chopelo. Para bang mistulang dyaryo lang to eh. Na nagsulat sila eh ng kanilang narinig. O, tignan nyo ngayon. Kung babalikan nyo ang Jeremiah 8:18, mga sinungaling na iskriba ang nagsulat. Ito ngayon ang Biblia ay sinulat. Kaya ang outcome, ini-edit ang Biblia. Pero sa kagandahang loob, ang Diyos ay kahit papaano sa Bibliang salpukan ang nilalaman na magkakaiba ang salin at walang original, iba-ibang bilang ng books, mayroon pa rin mga nasasala na mga bersikulo upang palitawin talaga kahit papaano na mayroong napropesya na Muhammad kung saan man kinuha ang Deuteronomio na yan. Diba? Ang punto lang dito, may mga naunang kasulatan, Torah, Zabur, Injil, Suhuf. Kung kinuha sa mga yon ang mga particular na mga books ng Biblia ngayon, mangyari. Diba? Kaya sa isang analogy, kung si Jose Rizal umabot sa atin ang kanyang kwento ngayon, mayroon. Ang tanong, kompleto pa ba yon? Buong-buo ba? Mangyaring ganyan ang Biblia eh. Hindi natin itatato ang Biblia, nandyan na po yan. Ang kini-question lang ay nagsasalungatan na ang kanyang laman, katulad kaghapon, yung pahayag ni Brother Romas sa debate nila ni Brother Fernando, na si Jesus napakasagwa niya sa Biblia. Samantalang, sa Quran walang makikitang bahid ng kasalanan. Kasi Biblia ang problema eh. Pero bakit natin ginagamit ngayon ang Biblia para patunayan na lumitaw ang isang propeta katulad ni Propeta Muhammad? Kasi nga may matino naman. Thank you, Brother Rush. May matino naman na mga bersikulo ng Biblia. Kung ating sasalain ito, ay kukunin natin yung matino para gamitin sa inyo, pero hindi namin basihan ng Biblia para tumayo ang Islam. Hindi. Di ba? Kasi stepping stone namin ang Biblia nang kami nag-Muslim eh. Dati kaming Kristiyano sa pananampalataya eh. At ano po yung nalaman ninyo na hindi namin nalaman kung kami ngayon Muslim na? At alhamdulillah, umabot sa inyo ang katotohanan. Dalangin sa Diyos na igabay sa landas ng mga propeta, particular. Kilalanin natin si Propeta Muhammad. Dahil kung wala kang sugong susundin, kanino ka susunod? Thank you, Brother Rasha, sa oras ko. Assalamualaikum, magandang gabi. Okay. At dyan natatapos ang rebuttal ni Bro Ali. At para hindi mawala yung init, no? Dako tayo agad-agad sa ating pagtatanong. 7 minutes sa second cross ng ating negatibo. Your time start now. Tanong. Okay po. Ginamit po ninyo yung awit ng mga awit, yung kay Solomon 5:16. Yan. Ang tanong ko po, yan po ba ay accurate na salita ng Diyos? Yes or no? Kung yes, brother, dahil ang kinuha natin doon yung Hebreo ng Solomon 5:16. Kung yes or no, hindi natin mapaintindihan. Ang akin lang ay yung katagang Muhammadan. Nandun po sa verse na yan. Thank you. Okay, next question. Kung hindi siya salita ng Diyos, yung Song of Solomon 5:16, salita siya ng ano?
Sabi ko, brother, kung yes, hindi ko sinabi na no. Ang sabi, kung yes man, nandoon yung kataga na Muhammad din. We kullu mamtakim, hekko mamtakim, we kullu Muhammad din. Yung in doon, yun yung tanwin, Muhammadan, kumbaga sa, sa Arabic ngayon. So, hindi mawawala yung pangalan kasi Next question. hindi pwedeng isalin yun. Sabi mo kung yes man, ibig bang sabihin hindi ka sigurado na ito ay salita ng Diyos? Kung sakali man no, brother, at kung sakali man yes, bakit? Sapagkat ang Biblia, hindi natin sasabihin salita ng Diyos. Kasi salpok ang karga niyan eh. May matino, mayroong maayos, mayroong masalbahing nilalaman, kaya ini-edit po yan. Kaya lang may matino, kung matino man yan, fine. Bakit hindi natin sasabihin? Pero yung kabuuan ng Biblia, Next question. pinapaloob ang Solomon ay hindi Okay. salita ng Diyos. Ulitin ko ha, itong Solomon, Song of Solomon 5:16, no? Ito lang talatang ito. Gusto ko ng konkretong sagot, yes kung yes, no kung no. Ito ba ay accurate na salita ng Diyos, kapatid na Ali? Yes or no? Yun nga, brother, kung yes man, sabi ko, ay nandyan yung katagang Muhammadim. Kung no, ito rin yung point ko. Dahil ang kinapapaloob ngayon ng Biblia ay hindi mo masasabi na purong salita ng Diyos kasi inedit po yan eh. Alam mo nang sabihin ko na yes, salita ng Diyos, nagsasalpukan po yan. Sorry, brother, thank you. Okay, next question. Yan po bang sabi ninyo ay tumutukoy kay Propeta Muhammad ninyo? Yan po ba ay nasa common noun o nasa proper noun? O nasa proper noun o nasa common noun? Yung pangalan, proper noun, brother. Ang pangalan, laging proper noun po yan. Kasi kung proper noun, talagang pantangi po siya. Ang common, siyempre pambala na po yun. Yun ang maaaring isalin. Mga katangian. Pero yung proper noun, hindi po pwedeng isalin yung pantangi yun. Next question. Sample, pangalan ng Diyos. Okay, Hindi po pwedeng iba-iba. next question. Nabasa niyo ho ba talaga yung mismong Hebrew Bible o yung transliteration lamang ang inyong binasa dito sa Song of Solomon 5:16? Nabasa niyo ba talaga yung tekstong Hebreo? Yes or no? Transliteration yan, brother. Kasi ang punto ko yan kung bakit ko ginamit, kasi may nagkomento na walang Muhammad sa Biblia. Kaya pinalitaw ko ngayon na sa Hebrew Bible, dahil yun ang orig ng law ng Testamento, may Muhammad na mababasa sa Biblia nyo. Hebrew na 5:16 ng Solomon. Thank you. Okay. Diyan ba sa binasa ninyong transliteration ng Hebrew, nakalagay ba diyan proper noun o common noun? Kung ang pangalan, sabi ko, brother, ay laging proper noun, sa makatuwid, hindi dapat sinasalin na yung Muhammadim ay ginawang kaibig-ibig. Sa makatuwid, ang Biblia hindi aasahan ngayon, kaya lang ang atin lang lumilitaw na yung pangalan Muhammad nasa Biblia pa rin. Talagang hindi isasalin ang proper noun, brother, sa kanyang kahulugan. Hindi po pwede. Next question. Okay. Ang nakalagay ba talaga sa talatang ito ay Muhammadim? Sigurado po kayo na Muhammadim ang nakalagay? 100%? Yes or no? Muhammadim, brother, hindi po mo. Muhammadim. Yun ang binibigkas ko po, naka-video po yan. Hekkumantakem, wekolo Muhammadim. Yan po ang nakasulat. Okay. Dahil sabi ninyo ay Muhammadim, pwede mo bang ibigay sa akin yung Dutch system na ginamit ng mga Hebrew? Kasi ang tekstong Hebrew ay wala pong vowels. Pwede mo bang maibigay sa akin yung Dutch system ng wikang Hebrew para mabasa natin?
Wala akong maibibigay bro. Unang-una, problema dapat ng Kristiyano yan. Dapat kami ang maghanap kung nasaan yung original na Hebreo para balikan natin lahat kung ano talaga ang turo ng Biblia, particular sa kung ano pinag-uusapan natin sa relihiyon. Kaya problema ngayon ng kakristyanuhan kung paano ninyo Next i-provide question. yung original na Biblia. Okay, Sorry, next thank you. question. Doon sa tatlong binabanggit ninyo na Torah, Sabur, Injil, may hula ba doon na lilitaw si Propeta Muhammad na kinikilala ninyo? Meron po ba o wala? Wala po dito sa Torah, Zabur, Injil, Suhof ang pinag-uusapan natin. Sa Deuteronomio po ginamit ko, Brother Fernando. Yun po ang ginamit ko. Hindi ko po ginamit yung Torah, Zabur, Injil. Bakit? Wala na nga po sa panahon natin. Ngunit nasabi sa Quran na may mga nauna. Tinanggap Next po ng question. mga partikular na propeta. Okay. Next question. Time. Time na. 4 seconds Sige po, na lang. salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating second cross ng negative. Fernando Camacho ng SDA. At sa mga bagong pasok no, sa ating live at dito sa ating room, ang topic nila na pinag-uusapan ay patutunayan ko na si Muhammad ay napropesiya sa Biblia. Ang affirmative dyan yung tinatanong kanina si Ustad Ali Javier ng Islam. At ang ating negative naman yung magpapahayag ngayon sa kanyang rebuttal, Fernando Camacho ng SDA. At bibigyan ko siya ng 10 minutes sa pagre-rebat. 10 minutes bro. Rebuttal Yes. time start now. Okay. First of all, mga kapatid, hindi niya naunawaan yung salitang Biblia. Siguro kailangan mag-aral ng Greek ang atin pong kaibigan. Kapag sinabi pong Biblia, mga kaibigan, yan po ay mga pinagsama-samang mga maliliit na aklat. Kaya po yan tinawag na Biblia. At ang salitang Biblia, hindi lamang po tumutukoy sa mga kinasihang aklat. Tumutukoy din po yan sa kahit anong mga maliliit na aklat na pinagsama-sama. Kaya ho yung Quran, hindi ho matatawag yan na Biblia kasi hindi yan pinagsama-samang mga aklat. Yung Torah, Sabur at saka Injil, pag yan pinagsama-sama, yung tatlo na yan, matatawag na po yung Biblia. Kaya doon natin hinuhugot saang hula roon. Binibigkas na hinulaan ang paglitaw ni Propeta Muhammad nila. Ay wala doong hula ang sabi. Kasi hindi na daw niya alam kung nasaan na yun. Ganun ba talaga ang salita ng Diyos? Hindi mapapangalagaan ng Diyos yung kanyang salita? Parang lumili sila sa doktrina ng kanilang Quran na ang salita ng Diyos hindi pababayaan ni Allah. Yan. So dito wala pong pa rin naitindig ang kapatid na ustad. At sinasabi niya, lagi niyang hinuhugot yung 18-18 ng aklat ng Deuteronomy at idinidikit niya kay Muhammad. Ang totoo niya mga kapatid, yung Diyos na kinikilala ni Moises, ay yung tetragrammaton. Hindi ito ang kinikilala na Diyos ni Muhammad. Kaya paano mong ipapare si Muhammad kay Moises? Napakalayo mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, sa kanila, sabi ko nga, ang Deuteronomy 18:18, hindi salita ng Diyos. Tinatanungan natin Atubilisi nag-aalangan kasi babagsak ang argumento niya rito. Kung ito hindi salita ng Diyos at susundan ko ang kanilang pangangaturan at inihula dito sa Deuteronomy 18:18, si Muhammad, lilitaw, bulaang propeta talaga si Muhammad. Bakit? Kinuha niya yung kanyang propesiya sa hindi naman pala salita ng Diyos. Di ba? I-analyze ninyo yan mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon. Dito sa awit ng mga awit, 5:16, pinapatitik ko sa kanya, hindi niya matitik Kasi, doon po sa talagang nakakabasa ng Hebrew, makikita po ninyo yan na nasa mga letrang mem with patak.
Kasunod naman yan, mem with patak. Dalawa po yan. At isang dalet with dages. At cherek with yod. Tapos ang dulo, mem. No? Kaya pag binasa po yan, mamdim. Oh? Hindi yan mahamadim. That is mamdim. Ha? Yung ibang mga Hebrew, kagaya ng mga Ashkenazi Jews, ang bigkas nila diyan ay mamidim. Oh? Ganyan po yan. Yung mga Sephardic ay mamihakim. Ganyan sila bumibigkas. Walang Muhammadim o Mahamadim. Oh? Invento lang po yan ng mga kaibigan nating Islam. Oh? Kaya kanina binabasa niya, tinanong ko, ano ba binasa niya? Yung bang transliteration o yung talagang Hebrew? Oh. Transliteration ang binasa ho niya eh. Malaki ang pagkukulang ng transliteration. Maigi talagang nakakabasa ka ng original na Hebrew language. Oh. Kaya hindi hinulaan talaga si Muhammad rito. Ano po? Yan. At ito, hindi po yan proper noun. Oh? Hindi yung proper noun, yung mamihakim o itong mamidim. Hindi yung proper noun. Oh. Kaya paano hulaan si Muhammad rito? Naku naman mga kaibigan, tatawanan kayo niya ng mga marurunong sa Hebrew. Ako hindi ko naman pinagmamalaki na marunong ako sa Hebrew. Pero nakapag-aral ho ako, nakakabasa ko kahit pautay-utay. Oh. Sa Arabic yan, hindi ako marunong dyan. Pero dito sa Hebrew, mukhang mahirapan mo kung maisan dito, kapatid na Ali. Ha? Ngayon, eto pa, isa. Ano ho? Yung tatanong ko sana eh. Oh? Kung yung bang talatang ito ng 5:16, bahagi din ba ng Torah? Sabi, alam ko na mga hindi ito bahagi para sa kanila eh. Oh, kaya yung tayo ni Ustad ngayon, suntok sa buwan. Oh, suntok sa buwan. Oh, kaya lang, suntok sa buwan na wala pang naitindig na mabuti mga kaibigan. Ano? Yan, ngayon. Oh, ang tunay na propeta mga kapatid, na tinatawag ng ating Panginoong Diyos, hindi po nagtuturo ng lihis sa aral ng ating Panginoong Diyos. Ano halimbawa? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Hindi nagtuturo ang propeta ng Biblia na dapat munang ang tao'y gumawa ng masama bago siya makapunta sa paraiso. Walang ganyang tinuturo. Pero si Muhammad, may itinuturong ganyan. Itanong sa akin mamaya yan. Mamaya ko babanggitin ang talata. So dito mga kapatid, kaya lihis na lihis yung aral na itinataguyod ni Propeta Muhammad. Ano pa? Itinuro ni Propeta Muhammad na ang isang tao nakapredestina sa kapahamakan at sa kaligtasan. Sabi ni Propeta Muhammad, o paliwanag ni Propeta Muhammad, o yung ibinigay na revelasyon kay Propeta Muhammad, kapag ang tao na italaga sa impyerno, o kapag ang tao ay itinalaga sa paggawa ng masama at hindi niya ito ginawa, aalisin siya ni Allah sa mundong ito. Bakit siya aalisin? Dapat gawin niya muna, gawin niya yung nakatakda sa kanya. Kapag hindi niya ginawa, aalisin siya, bubuhayin siya sa mundo. Turo ba yan ng isang tunay na propeta? Ito pa, nakakatawa mga kapatid. Itinuturo ng kanilang propeta, kailangan mo munang gumawa ng masama, magnakaw, at mangmolestya. Pagkatapos mong gawin yan, humingi ka ng tawad para maligtas ka. Anong klaseng turo ng propeta ito? Ito ba ang tunay na propeta? Maliho. Ano pa? Ano pa mga kabalbalang turo ng propeta Muhammad? Yung kabilang ito binigkas ko na ito nung nakaraan yung kabilang pakpak ng langaw, meron daw gamot, nakagagamot.
O sinong siyensya ang nagsabi po niyan? Hindi itinuro yan ng mga propeta ng Biblia. Kaya wag ho ninyong igiit na si Muhammad hinulaan sa Biblia na siya'y tunay na propeta. Ang pagkakahula po sa kanya, mayroon talagang lilitaw na bula ang propeta. Bulaan ho na propeta talaga ang kinikilalang propeta ng Islam. Yan. So, kaya dito hindi ho nakakatindig yung aral po, na dala-dala ng kinikilala po nilang propeta. Mamaya meron pa akong ilalabas sa aking last stands, So dito, tinitingnan ko kung meron pa siyang mga nabanggit, Yan, wala na. Ayun, binanggit niya yung okay, thank you po. Binanggit niya yung kay Karomas, doon sa debate, dapat hindi niyo na pinakikialaman yun dahil hindi naman niya laban yun Pero maliwanag doon, umamin si Karomas na si Kristo walang kasalanan, di ba? At pinatutuhanan ng kanila ring aklat. Kinuha ko pa nga bilang testigo Tapos kukunin mo ngayon si Romas para iahanay mo sa debate natin. Hindi nga siya nakapanayo Hindi nga nakatutol dalawa na kayo ngayon. Dalawa na kayo hindi nakapanayo rito. Ngayon, wag mo nang banggitin si kapatid na Ellen White kasi hindi siya kabilang sa paksa natin. Nung nakaraan topic natin ni Muhammad tsaka Ellen White hindi ka rin nakatindig kay Ellen White Bakit? Si Ellen White, ang kanyang pamumuhay malinis. Wala siyang ginagalaw na musmus na bata. Hindi siya nagpakasal sa musmus na bata. Okay, maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang negative rebuttal ng ating wala si Bro Ali. Ayan, andyan. So, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong, bro. Sa yung second cross, your time start now. Tanong. Thank you, Brother Russia. Thank you. Brother Fernando, tanong. Apo, Ang topic natin ay Prenopesiya si Muhammad sa Biblia ba o sa Torah? sa Biblia po, kaya hinahanap ko nga sa inyo yung tatlo. Yung Torah, Sabur at Injil. Kasi pag yan pinagsama-sama, ang tawag na po yan, Biblia. Kapag katura lang, kapag katura lang, Biblia rin ang tawag doon. Kasi pinagsama-sama yang maliliit na aklat. Binubuo yan ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pinagsama-sama, Biblia rin po ang tawag yan. Kung gano'n, magkaiba yung Torah sa Biblia. Tama o hindi? O mali? Yung Torah, yun ang unang bahagi o isa sa mga three-parter division Tama o mali? ng... Tama o mali? Andali, sumasagot, kaibigan. Time stop. Tama o mali kasi ano yun Okay. Categorical, Okay. categorical tanong yun, brother. Okay. So ganito, Bro Ali. Mag-object ka para hindi na misinterpret na sumasapaw ka, bro, ba? Kay Fernando Camacho. So ganito, unahin ko muna si Bro Ali. I think naiintindihan ko na yung kanyang objection patungkol doon sa categorical. So, ganito, pakiulit nga yung categorical mo na, bro. Ano yung categorical doon? Okay, thank you. Thank you, brother. Yung Biblia ka ako, brother Fernando, at saka yung Torah, parehas ba yun o magkaiba? Magkaiba ba o parehas ba? Tama o mali? Okay. Pareho po yun. Yung Torah, bahagi po yan ng Biblia. Kasi yan nga yung unang three-parter division ng mga Hudyo. Yung Torah. Then sinundan po yan ng Ketubim. Pagkatapos ng Nibim. Yan pong mga maliliit na aklat na yan na pinagsama-sama, Next ang question. tawag po yan Biblia. Yung pangalang Muhammad na binasa natin sa Solomon 5:16 ng Hebreo, tinatanggi mo ba yon, Muhammad din? Yes, itinatanggi ko yan sapagkat hindi po yan pangalan. No? Doon sa binabanggit ninyong talata, hindi po yan pangalan. Yan po ay tumutukoy lamang sa
common noun, hindi po yan proper noun. No? Yan po ang sagot natin dyan, kaya hindi Next po yan question. hula para kay Muhammad. Yung kanya, pag sinabing kanya, hindi ba tao ang tinutukoy doon, Brother Fernando? Tama po. Sabi ng talata, ang kanyang bibig ay pinakamatamis. Oo, siya'y totoong kaibig-ibig. Yung salitang kaibig-ibig, yan po yung tinutukoy na mamihakim or mamidim. Wala pong mahamadim o kaya ay ahmad. Wala ho yan. Dito sa Next question. 5:16 yung binibigkas. Ulitin ko, ang kanyang bibig. Yung kanya, sino yung tinutukoy doon, brother? Tao po ba yon o hindi? Opo, yung kanyang bibig, hindi po yan tumutukoy kay Muhammad kasi nga hindi nga Muhammad nakalagay dito. Oh, yan ay mamdim o kaya ay mamihakim. Walang mahamadim or ahmad. Nang ibig sabihin ay praise one. Hindi yan ang nakatala Next question. dito. Okay. Nung sinabi ni sa John 14:16, dadalangin sa Ama si Jesus at magbibigay ng ibang mga aliw. Sino pong ganun ang ibibigay ng mga aliw kung hindi si Propeta Muhammad? Ang banal na espiritu po, sapagkat malino na binabanggit sa talata, hindi aalis ang ating Panginoon kapag wala pa ang Holy Spirit. Si Muhammad at si Jesus, hindi sila nagpanagpo. Oh, napakatagal na panahon na umakyat ang ating Panginoon sa langit bago pa lumitaw si Muhammad. Kaya hindi si Muhammad ang tinutukoy po riyan, kundi ang Holy Spirit na na-misinterpret pa ng Quran na yan ay anghel. Oh, Diyos po yan, yung binabanggit po na yan, yan ang ikatlong persona ng Next question. kadyusan. Di ba ang pagkakaisa ng toro, pagkaparehas ni Propeta Muhammad at ni Moses, ay ang kanilang gawain na malinaw ay ito yung tinutukoy ng 18:18 Deuteronomio? Tama o mali? O yun nga binanggit ko, yung gawain ng pagiging isang propeta. Isa sa mga gawain yan, yung pagkakilala ni Propeta Moises na yung kanyang kinikilalang Diyos, yung YHWH, na hindi naman niya nakinikilalang Diyos ni Muhammad. At si Moises, hindi niya tinawag na Allah, yung YHWH. Paano ngayon sasabihin mo na si Jesus ang kahalili dapat ni Propeta Muhammad kung magkaiba ang turo ni Moses at ni Jesus? Sa Exodo 21:24 hanggang 26 ay kaiba na sa bagong tipan kay Jesus. Paano mo i-reconcile, brother? Hindi po yan kahalili. Walang sinasabi dyan na hahalinhinan siya ni Jesus. Kundi mayroong palilitawin sa gitna nila na isang propeta na kinatuparan si Kristo, Lucas 13:33, Juan 6:14. Hindi po kahalili. Bago pa lumitaw si Kristo, may mga lumitaw Next pang question. mga propeta. Ngayon, sino yung mananatiling huling propeta na sinabi dito sa Juan 16:7 na magpakailanman sumaatin yung sinabi sa 14:16 ng Juan. Sumain nyo magpakailanman hanggang sa huling araw. Sino yung propeta na yun? Yung propetang binabanggit dito, ang ating Panginoong Jesucristo, na aakyat sa langit, Juan 16:7 kanyo, na sabi niya rito, hindi siya aalis hanggat hindi pumaparito yung mga aaliw. Yun yung Holy Spirit. Kasi Muhammad hindi pasok dito at ito'y hindi propesiya Next para question. kay Muhammad. Kung sa Hebreo 1:1 ay magsalita ang Diyos sa pamagitan ng propeta, sino yung propeta na mananatili hanggang sa huling araw kung espiritu ang sinasabi mo sa 14:16? Opo,
Napakalinaw naman eh. Yung salitang mga aliw, yan po ay nasa Greek word na ikienos. Hindi naman niya ikinapit kay Muhammad. At yan po ay magpapaalala sa lahat ng turo ng ating Panginoong Hesus. At time na. Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate, rebuttal at second cross. At sa mga nasa comment box din, syempre shoutout sa inyo. Meron tayong 20 plus live viewers dyan at 66 shares. So, isa-shoutout ko lang itong mga nag-share. Syempre, sila yung ating bagong pasok, si Mark Angelo, si Mac Tibor, at saka si Jack Ladra, si Dario Bardon. Shoutout sa iyo, bro. Tsaka si Ali Sultan. Syempre. At ang ating mga nasa comment box at babasa tayo ng konti dito. Okay, napaka maselan yung ibang ano dito, pero babasa tayo. Bro Jaime Regala, sabi niya, bro, bakit anong kurso o tinapos ni Jesus at Moises? Titutulado ba sila? Nako. At sabi naman ni Mandora Pisol, Muslim yes or no, hindi kayang sagutin. Okay. Sabi ni Anton, Ampuan, Alawi, hindi po pwede sagutin kasi nga marami na nagsulat dyan sa Bible. At sabi naman ni Roland Balentos, walang napatunayan, 0. Ayan. Sabi naman ni Anir Junjun Alamang, Bro Fernando Camacho, pinagtulungan ka na ng mga Islam pero lahat sila durog. Ha ha ha. Sabi naman ni Mac Tibor, God bless brother Bro Fernando Camacho Jr. Sabi ni Haribul Latif, oo, walang kasalanan si Jesus sa Quran pero topic nyo Bible, doon siya nagkasala. Okay? Sabi ni Ariel Nora, matindi talaga yung propeta nila na si Muhammad. At sabi ni Anir John, teka. Okay, yung sabi ni Faudy Guzman, Biblia, hindi ito ang Injil. Sa mga magkakasunod na mga propeta mula sa angkan ni Israel ay ipinadamin si Risa, Ibnu Mayram, Jesus anak ni Maria, na pinaniniwalaan niya kung ano ang nasa Torah, na pinatutupad niya. Okay, mahaba, pasensya. Tsaka shoutout kay Jack Ladra. Wala na, surrender na dapat. Surrender na ang katunggali ni Bro Fernando Camacho. Ayan. At ayun, syempre, dako tayo sa ating conclusion. Final conclusion sa ating debate ngayon sa topic na sahin ko lang. Patutunayan ko na si Muhammad ay napropesiya sa Bible. Sa kanyang final conclusion bilang negatibo, Fernando Camacho, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, sa aking huling 5 minuto, mga kaibigan, ulitin ko po, kung lahat ng talatang ito na ginamit ni Ustad Ali ay hindi tunay na salita ng Diyos, lilitaw, hinuhugot niya yung propesiya ni Muhammad sa hindi salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang paglitaw niya, wala ang propeta. Ayan. At kung ito naman ay kukunin niya bilang isang tunay na salita ng Diyos, lilihis naman siya sa kanilang tunay na aralin. Pero siyempre, tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na ito'y tunay na salita ng Diyos. At nung siniyasat natin, hindi lumitaw na hinulaan si propeta Muhammad. Kaya hindi nga siya nakapanayo. Wala siyang naitayo, nagiba natin lahat. Ngayon, isa pa mga kaibigan, tandaan po natin, walang propeta, walang tunay na propeta, na nagsabi ng katulad ng binabanggit ni Muhammad dito sa Sahih Al-Bukhari 6807, na lahat ng magmamana ng paraiso, si Muhammad ay magpapakita ng kanyang legs. At lahat ng makakita ng legs ni Muhammad makakarating sa kanyang paraiso. Mayroon bang ganyan itinuro ang tunay na propeta? Turo lamang yan ng bulaang propeta, mga kaibigan. Ano pa ang turo ng kanilang bulaang propeta?
Inilarawan niya yung mismong si Allah na ano daw po, nasupot o hindi tuli. Sinong propeta ng Biblia ang nagturo ng ganyan? Wala ho, tanging bulaang propeta lamang ang nagtuturo niyan. Ngayon, ano pa? Gawain ng bulaang propeta katulad ni Muhammad. Ilang beses siyang nagtangkang magpakamatay. Walang propetang ganyan sa Biblia. Yung kanyang pangmomolestya. Dito sa Al-Adab, Al-Mufrad. Na dito yung batang lalaki, hinalikan niya ng mouth to mouth. Biruin po ninyo. Then sabi niya, I love him. So love him. And the one who love him. Take note mga kaibigan, yung mouth to mouth na paghalik dito ni Muhammad, kasama hudila. Torrid kiss ito mga kapatid. Gawain ba ito ng tunay na propeta ng Diyos? Hindi ho. Walang record ng mga propeta ng Diyos sa Biblia na may ganitong katuruan. Turo lamang ito ng huwad na propeta. At hindi ito turo ng tunay na propeta. Kaya naninindigan tayo hanggang sa panahong ito, si Muhammad na kinikilalang propeta ng Islam ay hindi tunay na propeta. Siya po ay bulaang propeta. Yan ang hinulaan sa Biblia. Unang Juan 4:1 patuloy. Yan. So napakarami pang mga palpak na aral si Muhammad. May turo din si Muhammad, na pwede kang makipagtalik sa iyong anak. Biruin mo yan. Sa iyong sariling anak, pwede kang makipagtalik. Turo ba yan ng isang tunay na propeta ng Diyos? Hindi ho, mga kapatid. Yan ay turo ng isang malibog na bulaang propeta. Last 1 minute. Hindi ho turo ng mga tunay na propetang nasa Biblia. Kaya, wala hong naitindig ang kapatid na Ustad Ali Javier sa pagkakataong ito. Manapa na itindig natin na si Propeta Muhammad nila ay hindi tunay na propeta kundi bulaan lamang. At natibag natin lahat ng mga talatang kanyang mga pinagbababanggit. Ngayon, wala na ho akong panahon para sumagot pa sa kanya. Kung meron pa siyang ilalabas na hula di umano sa Biblia, yan ho'y hindi totoo. Dala na lamang yan ng kanyang pangangatwiran at paninindigan. Pero kung may pagkakataon pa tayo, masasagot ulit natin yan at titimbang uli ang kanila pong paninindigan riyan. Kaya ho mga kaibigan, mga kapatid, kayo hong mga naririyan ng mga balik Islam, magbalik Christian na po kayo. Sapagkat wala po kayo sa tunay na propeta. Maraming salamat po. Okay. At dyan po natatapos ang conclusion ng ating negative Bro Fernando Camacho at yung ating last part ng debate, Bro Ali Sultan ng Ali Javier ng Islam. Ayan. 5 minutes para sa iyo, bro. Final conclusion. Time start now. Thank you, Brother Rasha. Brother Fernando, total faith lang pinag-usapan natin. Dala ng pangangatwiran, siyempre, mayroon namang basihan, brother. At ang naninimbang, yung mga nakikinig, kinukonsidera na ang dami nyo na pong kakristyano, kapanalig, na nag-Muslim. Isa na ako dun. Alhamdulillah. Bakit? Ang mga propeta, brother, kahit anong sabihin mo na paninira, hindi tayo nabuhay sa kanila, o hindi natin sila kababata, para sabihin mo kung ano-anong paninira yan, hindi pwede kasi ang pinili ng Diyos na mga propeta ay mababait sila. Imposible naman na mamili ang Diyos ng isang propeta na salbahe. Biblia lamang ang problema, kaya naging salbahe si Jesus Pero ang topic natin, kung sino yung propeta na gaya ni Moses, ay talagang malinaw na si Propeta Muhammad yon. Wala namang iba
Sino pa ba ang propeta na nanggaling sa lahi ni Abraham? Sa kanilang mga kapatid, sabi ng Diyos sa inyong Biblia, kung tinuturing yung salita ng Diyos yan, fine. Tanggapin ninyo na si Propeta Muhammad yun, walang ibang lumitaw. Bakit? Kung si Jesus yun, ayon sa inyong pagsasabi na si Jesus yung propeta na gaya ni Moses, ang daming salungatan sa turo ni Moses at ni Jesus biblical. Pansin mo yung punto na to? Kasi pag sinabing kagaya ni Moses, wala ka nang sasabing pagkaiba nila. Sa pagkapanganak na lamang, papaano maging gaya ni Moses sa Jesus? Kaya nga hindi po pwede. Doon sa 14:17, 14:16 ng Juan, na ibang mang-aaliw na ibibigay na mapapasa atin magpakailanman, walang iba kundi si Propeta Muhammad dahil huling sugo. Tanong, bakit nagsilitawan sa inyo ang mga propeta ngayon para mamuno sa inyong mga sikta? Hindi ba sila ang mga bulaan ngayon? Sa 24:11 ng Matthew, mga bulaan propeta. Kasi wala silang mga pangalan na nasusulat. Tinututulan mo po yung Hekkumamtak kemoy kollo Muhammad dem na sa Hebrew Bible ayon sa Google. Solomon 5:16. Wala naman kasi kayong Biblia ngayon na original para balikan natin eh. Umaasa lang tayo sa kapapiranggot kung saan hindi nawawala talaga ang pangalan ni Propeta Muhammad. Bakit? Nandoon mismo sa sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 61 verse 6 na mayroong darating talaga na sugo pagkatapos ni Jesus. Imposible na sinasabi ninyong Espiritu Santo yung mga aliw na yun dahil ang Espiritu Santo ay nandyan na siya kahit wala pa si Jesus. At paano mang-aliw yung Espiritu Santo? Ay, ang kulit. Imposible naman yan eh. Kaya mas mainam talaga, tama ang angkin aral Islamiko na walang ibang gaya ni Moses na lumitaw na propeta, kundi si Propeta Muhammad. Sa 29:12 ng Isaiah, hindi niyo matutulan. Ito yung ating pinagtatalunan matindi eh. Ipinipilit mo na yung Biblia ay yung Torah, Zaburo, Injil. Hindi nga eh. Di sana Biblia ang tinukoy doon. Kaya nga ang Biblia po ninyo ay mistulang dyaryo kasi sinulat ng mga taong di kilala sa Lucas 1:1 hanggang 4. Take down note. Lucas 1:1 hanggang 4. Nagsulat lang sila ng kanilang narinig. Kaya kung mayroon man tama na nasusulat, halimbawa nagdasal si Moses, nagpatira pa, nagfasting si Jesus, may balbas ang mga propeta, okay yun eh. Tanong, kung aakuin natin o aminin natin o tanggapin natin ang Biblia kabuuan ay salita ng Diyos, bro, matakot tayo dahil ang Diyos hindi nagsasalpukan ng kanyang salita. Thank you, Brother Rasha. Ang Biblia sa kabuuan ay mayroon naman matinong mga mensahe dyan. Kaya nga ang topic natin na propesiya si Muhammad sa Biblia, hindi sa Torah, sa Biblia yun. O, di po ba? Kaya malinaw ngayon na walang ibang na propesiya dyan, kundi ang lumitaw na isang propeta na si Propeta Muhammad na katanggap ng revelasyon ayon sa 29:12 ng Isaiah, gaya ni Moses. At ang pangalan, alamin mo Brother Fernando, kahit kailan hindi pwedeng isalin. At mananatiling proper noun. Hindi po pwede kahit tinanong kita doon sa ang kanyang bibig. Sino yung kanya? Hindi ka makasagot. Iyon pala yung pangalang Muhammad eh. Di ba tama? Tama talaga ang propesiya dyan na kung saan lumitaw sa atin si Propeta Muhammad, siya ang huling sugo na lumitaw. Sa panahon natin, gabay natin hanggang sa huling araw. Kasi huling sugo eh. Chapter 7, 158 ng Quran. Sugo sa ating lahat. Thank you, Brother Rasha. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Islam versus SDA sa topic na patutunayan ko na si Muhammad ay napropesiya sa Biblia. Ang affirmative natin si Ali Javier, negative naman si Fernando Camacho. At bago natin i-end yung live, syempre bigyan ko muna sila ng time na magpasalamat sa ating mga napaka-active na live viewers at yung ating mga nandito sa room, mga live participants. So bro, Ali, magpasalamat ka bro. Maraming salamat. Unang-una siyempre sa tagapaglikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. At maraming salamat sa lahat ng nakinig at lalo na sa ating katunggali, si Brother Fernando. Fight lang tayo, brother.
At saka siyempre, ang ating admin, si Brother Rasha, ang isang katoliko na mabait, mashallah. Lagi kong sinasabi na pag mabait, malapit sa Islam yan. At sana maging Muslim po kayo dahil ito yung dakilang gabay na makakamtan natin dito sa daigdig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magsaliksik po tayo. Bumisita lang po kayo sa aming mga Facebook page o kaya timeline ng Facebook. Marami po kayong makikitang message. Thank you, thank you. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Assalamualaikum sa kamusliman. Ayun, bumisita daw kayo sa page ni Bro Ali. Gusto nyo magtanong or gusto nyo magsuri, syempre sa Islam. At dako tayo sa ating SDA, Bro Fernando. Pasalamat ka, bro. Yes, muli kong pinasasalamatan ang ating pong dakilang Diyos, ang ating Panginoon at pinupuri sa pagkakataon pong ito. Ganon din po, pinasalamatan din natin ang kabuuan ng Debaters Convention, no, sa papalago na programang ito na hindi na mapantayan ng iba pang mga group channel. No? At siyempre kay kapatid na Russia, yan, magandang gabi po at salamat po sa inyong patas na pamamagitan, ano? At sa comment section po mga kapatid, ano, tapos na po ang ating boxing. Hanggang doon lamang po 'yon. Wala pong personalan, ano ho. Sa mga kaibigan nating balik Islam o Muslim, sa mga Kristiyano, maraming salamat po sa inyong suporta. Ganon din sa mga nasa platform natin, kay kapatid na Rap, ang hinahangaan ko si Ali Sultan, ang gwapong-gwapong si kapatid na Ruel ng RCC, ang Pastor Wimpy ng DevCon, at kapatid na Rene, at si kapatid na Ezra, kay kapatid na Kablao, Jesse, at kay kapatid na Steven Jones, at kay Bro Cal, at syempre kay Ardin, ano, at syempre dito sa akin pong kaibigan, ano ho, na very professional at hindi napikon sa aming pong pag-uusap, ano, at kami nagkakaintindihan sa usapang ito kay kapatid na Ali Haber. Maraming salamat po. Puntahan niyo po ako sa YouTube channel mga kapatid. Type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. at makikita niyo na po ang ating programa na Back to the Truth Ministry. Muli po, binabalik natin sa Diyos ang ating papuri at pasasalamat. At ganoon din po sa inyo, magandang gabi. Hasta la vista. Mapalad ang bumaba At nagpapasalamat din syempre yung Debaters Convention sa ating mga sponsor, lalong-lalo na yung tantra-veda.com at yung ating konsilyo ng mga masaya. Ayan, salamat sa inyo. At yung ating YouTube channel, maraming salamat sa pagsuporta. At tuloy-tuloy lang yung inyong pag-subscribe dyan. At lahat ng debate ay pupunta doon. Subscribe nyo, Debaters Convention Official. At mamaya 10:30 meron tayong debate sa mga Amazona naman ito. At i-announce ko lang yung kanilang debate, no. Mag-o-open kami ulit ng live maya-maya 10:30. Ang maglalaban mamaya ay si wait lang ha, para hindi ko okay, ang maglalaban mamaya si Sister Ashley Sarmento ng Catholic versus Sarah Bonilla ng Born Again. Ang topic nila, Mary is Sinless. So mamaya ay magla-live kami ulit. At yun. This is Admin Russia, Debaters Convention. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan.